So yun guys, so magandang buhay po Pilipinas, magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing. Magandang umaga po sa ating lahat. Now ito po for today's video mga ka-showing ay ito po ay update po ito ng BSKE mga ka-showing, no? Kung saan isang grupo po ng National Anti-Poverty Commission, NAPC at Youth and Student Sectoral Council YSAC po. So naglabas po sila ng isang papel, no kung saan matindi po ang kanilang pagtutol dito po sa House Bill number 2816 at House Bill number 1187 po, kung saan yun yung House Bill na fixed term sitting po ng BSKE mga ka-showing. So matindi po ang kanilang pagtutol tungkol dito na hindi po maisabatas mga ka-showing. So ayan, kung bago lang po kayo sa aking channel mga ka-showing, ay huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, no? Click the notification bell, i-bell all nyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. And don't forget to like, share, and comment mga ka-showing, at comment down below po para po malaman natin kung ano po ang inyong komento at reaction po dito sa video na ating panonoorin mga ka-showing. So huwag na natin patagalin pa mga ka-showing, panoorin na natin ito. All Filipinos, ayon sa ulat ng National Anti-Poverty Commission, ang National Anti-Poverty Commission, Youth and Student Sectoral Council, sa isang position paper na may petsang Pebrero 7, 2025, ay nagpahayag na matinding pagtutol sa Senate Bill number 2816 at House Bill number 1187 na naglalayong palawigin ang mga termino ng barangay sa sangguniang kabataan. Ito ay officials mula 3 taon hanggang 5 taon ng barangay at ipagpaliban ang halalan ng barangay sa Mayo 20, 2029. Sa pahayag na nilagdaan ni YSSC, Sectoral Representative Ninian Sumadia at Vice Chairperson for the Basic Sectors Roberto Aleroza, nanawagan din ang konseho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibeto ang dalawang panukalang batas. Ang mga extension ng termino ay hindi isang garantiya ng pinabuting pagganap o mas mahusay na paghatid ng serbisyo publiko, ang sabi ng YSSC. Sa halip na ang prioridad at sapat na mga mapagkukunan ay dapat na ilaan upang maging kapasidad ang mga pinuno at magkaroon ng mabuting pamamahala, maaaring gampanan ng mga pampublikong opisyal at lokal na pinuno ang kanilang mga responsibilidad kung mayroon silang sapat na suporta ng pamahalaan upang maisakatuparan ang kanilang mandato. Bukod dito, binanggit ng sanggunian ang desisyon ng Korte Suprema sa unconstitutionality, nanawagan din ang YSSC ng mas malakas na suportang institusyonal para sa mga opisyal ng barangay at SK habang lumalawak ang kanilang mga responsibilidad. Sa halip na tumuon sa mga pagpapalawig ng termino, dapat unahin ng gobyerno ang tunay na mga reforma sa istruktura na nagbibigay sa mga lokal na opisyal ng mas mahusay na pagsasanay, mapagkukunan at mga balangkas para sa participatory governance. So yan lang po ang update ng National Anti-Poverty Commission. So yan mga ka-showing, no, napanood po natin ang video pong yun mga ka-showing. So comment down below po kayo mga ka-showing kung ano po ang inyong masasabi tungkol po sa video na pinapanood po natin. And don't forget to like, share, and subscribe mga ka-showing upang marami po pong makakaalam mga ka-showing. So thank you for watching mga ka-showing.